O, sa mga baguhan na mga nagto-troubleshoot ng amplifier, sana mayroon kayong natutunan sa ginawa ko. Wake the streets up. Yeah. Yeah. Okay. Hello, good afternoon guys. Meron tayong bagong troubleshooting dito. Ito ay Concert 502. So ang problema nito ay may voltage sa DC. Meron siyang voltage DC dito kanina. So ngayon ang nakita kong problema, ito ay itong transistor na 5401 at saka 551. Yan ay shorted na. Shorted na to. Yung mga transistor na yan ay shorted na yan. So ang ginawa ko, nagpalit na ako. Ito na yung pinalitan ko. Itong tatlo na yan. Ito at saka ito. So wala na siyang shorted, pero may problema pa rin. Tingnan natin. Ito na yung resulta niya. Yan. Garalgal siya. Try natin dito sa kabila. Yan. Volume natin. Ganda ng tunog sa kabila. Yung sa kabila ay may problema. So ganun lang pagka magkaroon ng troubleshooting, halimbawa itong right side ay mayroon DC voltage na lumalabas at dito ay wala. So ibig sabihin walang DC voltage is okay yan. Pero ngayon nung napalitan ko siya ng transistor na 3 piraso, yung 5401 tsaka 551 tsaka 551. So napalitan ko na siya, wala na siyang DC voltage. Wala na siyang DC voltage, pero mayroon siyang distorted sounds. Ayan, wala na siyang DC voltage. Yun. Kanina pag inon ko, ang taas ng voltahe, nasa mga 40 volts DC. Nasa 40 volts DC to kanina. So ngayon wala na siyang DC voltage. Ang nangyari nito nung pagkatapos ko nung nagpalit ng transistor na 3 piraso ay wala na siyang DC voltage, pero distorted sound siya. Ito yung tunog niya. Ito yung resulta niya. Yan. Ngayon lakas. Yan. Distorted sounds. So ngayon ang gagawin natin hanapin natin yung troubleshooting nito. Off natin. Tanggalin natin sa saksak. Ngayon hanapin natin yung sigurado meron tong open. Ayun. Kung napapansin nyo itong meron siyang indication na sunog sa gitna. So ang gagawin natin, palitan natin yan. So ayun guys, na-check ko na to. Okay naman pala to, wala namang problema. So sa tingin ko ang problema nito ay may resistor dito. Dito na area, kasi ang problema nito itong linya na to. Yan yung linya. Ito naman, ito ay okay. Walang problema to. So ang double check natin dito ay yung mga resistor na nakadikit dito sa board. Yan. Yung mga resistor na yan ay double check natin yan mamaya sa digital tester natin. So ngayon, yung nagtatanong na kung paano mag-troubleshoot ng amplifier, so ganito lang gagawin nyo. Napapansin nyo ay nasa 10 AC. Yan. Kung gusto nyo marinig, kahit walang speaker yan, malalaman mo kung gumagana yung left and right. So yan, open natin.
So yan. Ground, lagay natin dito sa ground. So yung red ay ito yung hawakan mo. So ngayon, volume natin. Yan. Yan yung kabila may problema. Ganito lang mag-check niyan. Dito, i-check mo dito. Yan. Naan natin. Ano, kita mo? Oh. So, sobrang taas. Lagay mo sa 50. Kasi malakas na yung volume na yan. Lagay mo sa 50. So, mapapansin nyo, gumaganyan lang siya. So, ibig sabihin yan ay nagbe-bass po yan. Tumutugtog po yan. Tumutugtog yan. Yan. Pag malakas yung bayo niya, malakas din yung palo. Dito sa kabila ay wala. Ayan, tingnan nyo. Wala. So itong area na to ay may problema. Ito. Dito naman sa kabila, dito sa area na to, pag nag-check kayo ng ito, i-check nyo to. Yan, wala rin. So sa kabila meron. Yan. So meron siyang bayo. Pag gumagalaw, ibig sabihin may bass yan, bass. Tumutugtog po yan. Yan oh. Malakas ng bass niyan. Yan, dito ko tinap. Dito wala. So ngayon, double check natin. Ngayon, kahit walang speaker yan, kahit walang speaker, malalaman mo dito gumagana. Ayan. Ayan. So ayan. Pag dito, wala. Tingnan nyo ha. Lipat natin to. Yan, lakas. Oh, naan natin konti. Lagay natin dito. Ayan. Sumasabay sa bass yan. Yan. Pag nagbe-bass siya, sumasabay yan. Ganun lang mag-troubleshoot ng amplifier. Dito sa kabila, wala. Ayan, wala. Dito naman, meron. Ayan. Dito sa kabila, wala. Oh. So ibig sabihin, ito ang may problema, yung linya na to. Yun ang may problema. So ngayon, ito troubleshoot natin. Titingnan natin kung okay yung mga resistor. Troubleshoot natin yung mga resistor kung okay pa ba o hindi. Ayan. Ito, titingnan ko to. Ipo-pull out ko to isa-isa. Pull out ko isa-isa yan para i-check ko ng dapat meron kayong digital ganito, digital tester. Yun, dapat meron kayong ganito. Kung wala kayong flock na tester, pwede kayong gumamit ng ordinary lang, ordinaryong digital para matest nyo kung open ba or may reading pa rin siya. So yun, ganun lang. Update ko kayo mamaya. So yun guys, update ko kayo. So kanina hindi ko na binidyo. Itong mga resistor na to, ito. Yung area na to ay pinull out ko na yan. So wala pa rin, wala akong nakitang problema dito. Inisa-isa ko yan. Ginamitan ko ng digital tester gamit yung flock tester. So binalik ko na siya. So wala akong nakitang problema. Ito rin, chinik ko rin to. Pinull out ko rin to, chinik ko, wala rin problema. So ito chinik ko na rin. Ito chinik ko na rin, pati yan, mga chinik ko na yan. Walang mga problema. So ang ginawa ko, dahil kanina ay 3 lang ang pinalitan ko dito. Pinalitan ko na yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pinalitan ko na siya, okay na yung sound niya. Hindi na siya distorted. So kung napapansin nyo kanina, dito yung sound na distorted. Ito yung okay.
So ngayon, ititest na natin. Papakita ko sa inyo kung paano. Di ba kanina, yung kanina dito, walang ano yan, mahina yung palo, taka distorted. Ito naman, okay. Tsaka dito, ito yung okay, ito yung distorted. So ngayon, titest na natin, power na natin. Nakaset sa may 50 EC. Yan, nakaset sa 50 EC. Konting volume. Yan. Lakas ng bass. Inaan lang natin. So, etong ground ay lagay nyo dito, yung itim na test prob. So, kung kanina dito ay okay siya, tester. Yun. Kung napapansin nyo ay okay. Dito ay okay rin. Kanina hindi. Ngayon pumapalo na. Lakasan natin ng konti. Yan. Yan. Lakas na. Dito, okay. Yan. So dito naman, pag nag-check kayo, 'di ba kanina dito ay okay rin 'to. Yan. Lakas. Pag dito, ngayon okay na, kanina hindi. So ngayon tingnan nyo, pumapalo na. Ngayon tanggalin natin yung check natin sa kabila. Yun. Ang ganda ng sound. Ngayon, pag nag-check kayo ng kahit walang speaker yan, pwede nyo i-check yan. Pwede nyo i-check ng kahit walang speaker na nakalagay. Ilagay nyo lang sa 50 EC. Yan. 50 EC. Tapos, ground to positive. Tingnan mo. Ayan. Meron. Volume natin ng konti. Yun. So, dyan na makikita na gumagana yung speaker. Kahit walang speaker yan, sa tester pa lang malalaman mo na gumagana siya. Yung kabila, check natin. Yan. Yun, nagbe-bass na yan. Pag ganyan, nagbe-bass yan. Ang lakas ng bass. Kabila naman. Yan. So, pantay na siya. So, 100% okay na to mga katropa. So, kahit lagyan natin ng speaker yan, ay talagang tunog na yan. Bom-bom na masyado yan. So, ayun. Sana meron kayong natutunan kahit papaano doon sa video na ginagawa ko. At itong video na to ay may request lang sa nag-comment na kung paano mag-troubleshoot ng amplifier. So, ganun lang mag-troubleshoot ng amplifier. Yan. So, ang ginawa ko para mo ma-determine kung halimbawa kabila lang gumagana at yung kabila ay okay. Ang ginawa ko, sundan mo lang yung wire. Halimbawa, para katulad nito. Ito ang gumagana, ito ang hindi. Sundan mo dito kung saan yung wire na tulad nito, ito yung papunta diyan. Ito yun. Ito yung hindi gumagana kanina. Ngayon, sundan mo lang yung wire papunta dito kasi dalawa lang yan nandiyan, left right. Titingnan mo yung relay. Ito yung left, ito yung right. So titingnan mo yung relay nandito. Ito yung paa ng relay. Ito yung paa ng relay. So pagka pumalo na yung relay, ito na yon. Nilipat na yan siya dito. So sundan mo lang to kung saan papunta. Yan, papunta yan dito. So papunta dito sa area na to. Sa area na yung apat na transistor na yan. Itong isa naman, ito, relay niya. Ito naman yung partner niya. So sundan mo rin siya. Nag-jump siya dito. Ayan. Ayan, papunta siya dito. So ito yung area na to. Ito yung left, ito yung right. So ganun lang mag-troubleshoot.
So ang nangyari dito, dahil nakita ko kanina hindi pumapalo to dito, binaybay ko lang yung linya kung saan papunta. Kung gusto mo ma-determine kung saan banda yung alin sa left and right dito na gumagana, check mo to. Ayan, i-check mo to, lagyan mo ng tester times 50 AC, tapos i-volume mo kung may palo dito. Ito kanina may palo dito, kaya hindi ko na ginalaw. Hindi ko na ginalaw dyan. Kung napapansin nyo, hindi pa nahinang yan. Ang nahinang lang dito banda. So ito lang pinakailaman ko. So ayan, sa mga baguhan na mga nagto-troubleshoot ng amplifier, ganun mag-determine ng troubleshooting. So sana meron kayo natutunan dun mga katropa. So ito ay ipipix ko na to. Ipipix ko na dahil okay na to. So 100% gumagana na siya. Ngayon ipipix ko na. Lalagyan ko na ng takip to. Siya nga pala, pag nag-troubleshoot kayo ng amplifier, i-recommend nyo sa may-ari na kailangan nilang palitan tong mga volume control na to. Tulad ng balance, volume, treble, mid-range, middle, bass, tsaka yung mga echo. Ito na yon yung mga pinalitan ko. So mga bago na yung mga dyan, mga volume control. So ayun, ipipix ko na to mga katropa. So ayun mga katropa, okay na lahat, okay na siya. So shout out nga pala sa mga katropa natin dyan, kay Jomar Binabesta. Shout out also to James Kid, Margaha, Mandawi, Cebu, Team BM Antiki. Shout out also to Romel Hobilla and Bilyame Hobilla. Shout out also to Mark Joan TV. Shout out also to Jamin Jola. Yeah bye. Alright, sana meron kayong natutunan dun sa mga troubleshooting na ginawa natin. Step by step ba yun? Sa mga baguhan na mga nagto-troubleshoot ng amplifier, sana meron kayong natutunan sa ginawa ko. Ito ay para sa mga baguhan lang, yung mga nag-aaral pa ng troubleshooting. So sana nakatulong to, yung video na to ay nakatulong sa inyo at magagamit mo balang araw at kumita din tulad ng ginagawa ko dito. So salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at maraming salamat sa panood nyo. Huwag kalimutan mag-subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my channel, Sarsi Cola, para ma-update ka sa mga troubleshooting na ginagawa ko mga katropa. Sana meron kayong natutunan doon. So hanggang sa muli, bye bye. Wake the streets up.